Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Jay Ilacas at shoutout kay Norlisa Sugay. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Sa sandaling itinaas niya ang kanyang ulo at tumingin sa Nobia, halatang natagpuan ni Fang Con si Aaron na nakaupo sa labas ng bulwagan. Parehong may ngiti at bakas ng lamig sa kanyang mga mata. Nagtama ang kanilang mga mata, ngunit ang kulog ng langit ay dumampi sa apoy ng lupa, na lubhang mabangis. Matapos magtama ang mga mata, dahan-daang naglakad si Fang Con sa bulwagan kasama ang Nobia. Sa bulwagan, dumiretso ang red carpet. Maraming kaibigan sa Jade Table sa magkabilang gilid. Pagpasok ng bagong mag-asawa, dumagundong ang palakpakan. Sa tulong ng kanyang pamilya, si Fang Biao ay nakaupo sa gitna ng pangunahing bulwagan. Ang mga tao ng pamilya Fang ay nasa magkabilang panig, nakatingin sa mga bagong dating na dahan-daang lumapit sa kanya. Tuwang-tuwa siya. Sa labas ng bulwagan, maraming kamag-anak at kaibigan din ang nakapalibot sa bulwagan at isa-isang nanood ng seremonya. Ang tinatawag na Heaven-made good fortune ay maginhawa para sa araw na ito. Sa ngalan ng pamilya Fang, tinatanggap kita na lumahok sa seremonya ni Fang Con, ang anak ng pamilyang Fang, tumingin ang opisyal ng seremonya sa mga tao at bahagyang yumuko para gumawa muna ng seremonya. Pagkatapos ay tumingin ang opisyal ng sulot sa parisukat na relo at sinenyasan siyang magsalita. Walang ganoong link sa kasal, ngunit ang pamilya Fang ay nagdagdag ng higit pa. Ang layunin ay natural na maliwanag. Masayang tumango si Fang Biao, bahagyang bumangon, ngumiti at sinabing, "Salamat sa pagdalo sa dog wedding." Hindi lamang ito nagpapahiwatig na ang aso ay lumaki na, ngunit nangangahulugan din na ako ay haantong sa hanay ng pagre-retiro. Ang kasal ay maliit, ngunit ito ay talagang isang malaking kaganapan at isang pagpapala para sa aming pamilya. Ang mga bayani mula sa iba't ibang panig ng disyerto ay nagtitipon sa pamilyang Fang. Hindi sila nakakakita ng isang engranding eksena sa loob ng 10,000 taon, na talagang nagpapasaya kay Fang, lalo na ang matandang Mr. Chai at ang apat na pamilya ay nagpadala ng mahahalagang tauhan para mas umunlad ang pamilya Fang. Bagamat speech ito, uso lang ng pamilya ni Xuan Fang. Maaari itong mag-imbita ng lahat ng uri ng mga kilalang bisita. Ang pinangalan ng matandang Mr. Chai at ang mga miyembro ng apat na pamilya ay ngumiti at tumango din bilang tugon sa pamilya ng Fang. Napakaganda talaga ng pamilya ni Fang. That's not true. Kapag may mga importanteng tao ang dumating, history gets together. At isa pa, ang matandang Mr. Chai na matagal na ring hindi nagpakita ng personal. Para siyang baka sa langit. Ang pamilya Fang ay karapat-dapat na maging unang pamilya. Ang mga salita ni Fang Biao ay natural na pumukaw ng mga bulong sa ibaba, ngunit ito ang pinakagusto ng pamilya Fang. Ngunit may isa pa na talagang ginagawang mas maliwanag at mas maliwanag ang pamilya Fang, at mas maningning pa kaysa sa araw at buwan. Siya ay isang mababang loob na tao at hindi gusto ang kaguluhan. Kaya't, bagaman siya ay dumalo sa kasal, hindi niya gustong ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan. Patuloy sa pagtawa si Fang Biao. Sa sandaling lumabas ang pangungusap na ito, ang mga tao ay nag-usap ng higit pa, sabay tingin sa paligid at hinanap ito. Malinaw, alam ng lahat na ang mababang tao sa bibig ni Fang Biao ay tumutukoy sa bagong Diyos ng yelo na hindi kailanman natatakpan. Pero dahil hindi pa sila nakamaskara, maraming tao ang naghahanap nito, pero hindi lang nila alam kung sino ang Ice God. You don't have to look for it. Bagamat ang Ice God ay nasa kasalan, katulad pa rin ng kahapon. Ngumiti si Fang Biao at bumantong hininga. Kung tutusin, hindi na niya muling makikita ang Ice God. Guro, dumating na ang mapalad na oras, malumanay na paalala ng ritual officer sa kanya.
Tumanggo si Fang Biao at pagkatapos ay hiniyuko ang kanyang kamay sa lahat ng naroroon. Okay, sabihin nating muli sa huling pagkakataon. Sa ngalan ng pamilya ni Fang, muling nagpasalamat si Fang sa lahat para sa kanilang sigasig. Nang bumagsak ang boses, dumagundong ang palakpakan, at dahan-daang bumalik si Fang Biao sa kanyang upuan sa gitna ng palakpakan. Sa oras na ito, bahagyang tumahimik ang courtesy officer at ibinuka ang kanyang bibig. Mula noong sinaunang panahon, pinagsama ng kasal ang birtod ng langit, ang dibdib ng lupa at ang mga utos ng kanilang mga magulang. Sa makatuwid, kung ang mag-asawa ay magkapares, sambahin ang langit at lupa at pasalamatan ang kanilang mga magulang, maaari nilang makuha ang simula at wakas, at magkakasama para sa kaligayahan at kapayapaan. Ladies and gentlemen, I announce that the wedding officially begins. Sa opisyal na mga salita ng seremonya at sumigaw ng malakas, ang naghihintay na banda sa labas ng bulwagan ay tumugtog din ng kagalakan. Sa ilang panahon, maingay at masigla ang mga gang at tambol. Ang kagalakan ng kasal ay walang hanggang pagkakasundo. Ang bagong mag-asawa ay nakikinig sa mga utos at sumasamba sa langit at lupa. Samba sa langit at lupa. Sa malakas na sigaw, nagsimulang sumamba ang dalawang bagong kasal. Gayunpaman, hindi gumalaw si Fang Kun, at nanatili ang nobya sa kinaroroonan niya. Sobrang nakakahiya sa field. Hindi nag-alinlangan si Dong Jo na kung hindi niya hahayaang mabilis na sumamba ang nobya, baka wala siyang magandang prutas na makakain. Mabilis na hinawakan ni Dong Jo ang kamay ni Ivory at bumulong, "Bye, young Lola in the future." Ngunit hindi tumugon si Ivory. Walang magawa si Dong Jo at pilit na pilitin si Ivory na yumuko. Ngunit nang si Ivory ay sapilitang ibababa, isang malakas na sigaw ang biglang tumunog. Maghintay. Si Su Yingxia, maghintay. Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Si Fang Kun ay hindi pa rin yumuko at sumamba, ngunit nakatayo doon ng mahina at malamig na ngumiti. Ano ang ibig sabihin ni Young Master Fang? Oo, bakit hindi siya sumasamba? Mahirap ba? Anong meron sa kanya? O, ayaw niyang magpakasal, pinag-usapan ito ng lahat. Hindi nila alam kung bakit. Si Fang Biao ay ganap na nalilito. Kaya tumingin sila kay Fang Kun ng may pag-aalala. Anong gagawin ng mabahong batang ito? Ngayon ay hindi lamang mga tao sa bulwagan, kundi pati na rin ang mga nanonood sa pintuan. Mayroong libu-libong tao sa palaruan. Kung may mali, okay lang. Young Master, bulong din ng salute officer at nagmamadaling nagpaalala. Muling ngumiti si Fang Kun, pagkatapos ay bahagyang tumalikod, hinayla ang nobya sa isang tabi at hinarap ang lahat. Sinabi ko na dahil sumasamba ako sa langit at lupa, dapat kong sambahin ang langit at lupa. Bagamat ang mga tao ay nakatayo sa lupa, paano ang langit? Malamig na sabi ni Fang Kun. Young Master, hindi ito langit. Nagmamadaling itinuro ng ritual officer ang langit at malungkot na sinabi. Hindi niya talaga alam kung ano ang gagawin ng Young Master sa harap ng libu-libong tao. Malamig na ngumiti si Fang Kun at mukhang mapanlin lang, ikaw at ako ay nakikita ang langit, ngunit paano ang ilang mga tao? Kahit langit hindi nakikita, ano ang sinseridad? Sa sandaling bumagsak ang boses, nagulat ang opisyal ng ritual, si Fang Kun ay pumihit ng marahas, at pagkatapos ay biglang humawak ang kanyang kamay, agad na hinayla ang ulo ng nobya, at pagkatapos ay hinayla ito ng mabangis. Nang buksan ang takip, nakita nito ang isang walang kapantay at malungkot na mukha, na may bahagyang luha. Ang Katanji tanging pampaganda ay nagpakita ng sitwasyong ito ng higit na kaawa-awa. Ngunit sa ilalim ng awa, mas maraming tao ang nagulat. Ito ay isang tradisyon sa loob ng maraming taon na ang nobya ay hindi dapat magtanggal ng kanyang belo at makipagkita sa mga tao bago ang kanyang gabi ng kasal. Ito ay hindi lamang para sa malalaking pamilya, kundi pati na rin sa mga ordinaryong tao. Pero nangyari na. Ito, nagkatinginan ang lahat at hindi alam kung bakit. Ang mga tao ng pamilya Fang at Fang Biao ay natigilan. Hindi man lang sila makapagsalita kahit isang saglit. Anong ginagawa ni Fang Kun? Huminga din sina Soyan at Leivzo. Nagulat sila, ngunit wala silang lakas ng loob na magsalita. Hindi kaya may nakitang mali si Fang Kun kay Ivory sa oras na ito. Sa pag-iisip nito, nagkatitigan ang dalawang babae. Sa oras na ito,
Sinulyapan lamang ni Aaron ang mga pagbabago, dahil halos hindi niya makita kung ano ang nangyari mula sa kanyang paningin, at ang mukha ng nobya ay nakaharang ni Fang Kun dahil sa kanyang posisyon. Gayunpaman, hindi interesado ang Aaron sa nakatutuwang pag-uugali ni Fang Kun. Ano ang hindi magagawa ng baliw na asong ito kapag nagalit ito? Gayunpaman, ang Aaron ay lubhang nalilito. Ano ang kinalaman nito sa mga regalong ibinibigay niya sa kanyang sarili? Sa ganitong paraan lamang natin makikita ang langit at lupa at sumasamba sa langit at lupa. Malamig na uminom si Fang Kun, pagkatapos ay direktang tinapik si Ivory sa kanyang likod, pinilit siyang yumuko, nakipagtulungan sa kanyang sarili, at biglang sumamba sa langit. Sambahin ang langit at lupa, bagaman kakaiba ang kanyang pag-uugali, ang ritual, kumilos ang officer ayon sa mga pangyayari at mabilis na sumigaw pagkatapos, bigla niyang pinunasan ang pawis sa noo at nahihiya ding tumingin sa kanyang relo si Fang Biao A Tigre. Nanlulumo siyang tumango at sumenyas sa kanya na ipagpatuloy ang etika, noon pa man ay pinatigas ng ritual ang kanyang ulo at saka sumigaw, sambahin ang mataas na bulwagan, ang bagong mag-asawa, lumingon at humarap sa parisukat na mesa sa itaas ng mataas na bulwagan sa ilalim ng pamimilit ni na Dongju at Fang Kun. 2 beses na sumamba sa parisukat na mesa at natapos muli ang seremonya sa oras na ito, ang Aaron ay umiinom pa rin ng tsaa, 3 taon ng pagsamba ng mag-asawa, pagkatapos, dahan-daang tumayo si Ivory sa tapat ni Fang Biao sa tulong ni Dongju, at halos sa oras na ito, tumingin siya sa kanyang mga mata at nakita si Han Sanchen na nakaupo roon sa hindi kalayuan. Storytelling channel sa YouTube. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!